Ito po yung modelo ng improvised box version 3. Ito po ay may kakayanan makapaglukit po ng mga bagay na napakaliit tulad po ng hikaw o singsing. Napakahalaga pa rin po na kailangan meron po tayong aurameter o kaasawa po ng isang locator. Kapag hinawakan mo po, huwag mong bibigwasin. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. Muli nyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po at demo ng pinusuan po ng ating isang ka-TH mula po sa probinsya ng Maramag, Bukidnon. Ito po yung modelo ng improvised box version 3. Ito po ay may kakayanan na makapaglukit po ng mga bagay na napakaliit na gusto natin hanapin, tulad po ng hikaw o singsing, na ito po ay mayroong positive, negative at ground balance. Meron din po yung panlukit sa paligid at meron din po yung pang booster o anumang klase po na pampabilis, panghatak sa atin pong mga inilulukit. So mga kababayan, mga ka-TH, ito po improvised box ay magagamit natin pwede sa ilalim at pwede sa ibabaw. So napakahalaga pa rin po na kailangan meron po tayong aurameter. Ang locator po, anumang klaseng locator, yan po ay pang ibabaw lamang. Ito pa rin po yung aurameter na isa rin po ito sa kasama o kaasawa po ng isang locator, at katulad din po ito ng isang Japanese one. Ang aurameter po ito ay napakahalaga, lalo na nga kapag nagsimula na tayo maghukay. Pero mga kababayan, mga ka-TH, bago nyo po bawasan yung lupa, bago nyo hukayin, kailangan alamin mo na po ninyo yung lapad na deteksyon ng aura ng gold, at i-estimate nyo po yung lalim. Gamit din naman po itong aurameter na pwede rin po siya makapagsukat ng lalim, pero sa pamamagitan po ng magnetic wire. So mga kababayan, mga ka-TH, so po ating version 3 ng improvised box. Yan, dito po yan binabalahan, at ang kagandahan nito mga ka-TH, ito po ay bala-bala. Kung ano po yung ating ibabala, yun po yung kanyang ilulukit. Kung diamond, diamond, at yung gold ay gold din po yung ilulukit niya, na kahit meron pong diamond dyan at kahit meron pong platinum, so hindi po yun ilulukit kung ang bala mo po ay gold. So dapat kung ano po yung ating ibabala, yun po yung ilulukit ng ating improvised box. So mga kababayan, mga ka-TH, mayroon po ako ditong 24 carats na gold ring na siya kung gagamitin bala sa atin pong improvised box. So ito mga ka-TH, yan po yung modelo ng improvised box. So yan po ay manual at bala-bala. Meron po ako ditong ilulukit mga ka-TH. Ito po yung ring Saudi gold 18 carats, gamit po ang 24 carats na bala, at ito po ang ating improvised box. Sa paggamit mo pa rin po dito mga ka-TH, mga kababayan, dahil ito po ay mas mabigat ng kaunti kaysa dun po sa ating tripolatina, kapag hinawakan mo po ito improvised box, kailangan lagi balance yung paghawak mo, at kapag itinaas mo, huwag mong bibigwasin. Kailangan pag itinaas mo siya, diretso siya, dahan-dahan, hanggang sa magtamang level po yung ating improvised box, yung box po natin. Hindi po dapat binibigwas po ganoon. Pag itinaas mo, diretso lang siya, huwag mo siya bibigwasin ng kaunti, o maging dun po sa ating mga singilatina, maging dun po sa ating improvised box o tripolatina. So lahat po yan mga kababayan, mga ka-TH, ay manual, at kapag ito itinaas natin, dahil po yan ay may balang 24 carats gold, so ang kanyang ilulukit po niyan ay yan. Gano'n po siya kabilis at nagtuturo sa atin pong target. Ayan. Yan po yung improvised box na pinusuan po ng ating sa ka-TH. Ayan. Ito po yung improvised box. Kaya kapag itinaas mo, kailangan pag itinaas mo tamang level pa rin po yan. Balanse at tungo ng kaunti.
Yan, at dito ka titingin sa unahan po ng ating antena, mismong dito sa antena. Ayan, at pakikiramdaman mo po na kapag bago ka doon sa area at naglukit ka, pag itinaas mo po yan, naramdaman mo po yun na biglang kumanan. Sa pagtaas mo, tama yung pagkakataas mo, tama yung paghawak mo. So magkakaroon ka ng idea na nasa kanan po yung nalulukit ng ating improvised box. So ito pa rin mga katis, mga kababayan. Yan, doon pa rin po yung tuturo. Ganyan po yung paglukit natin ng improvised box. So ganun po yung kabilis. Ayan. Ayan, kailangan tamang taas lagi po yan. At pakikiramdaman yung pagturo sa atin pong inilulukit o anumang klaseng aura ng gold. Ayan, doon pa rin. Ayan. Yan po siya kabilis. Yan, ito po yung ating antena. So mga katis, mga babayan, pusa po yan na magtuturo doon po sa ating target. So pakikiramdaman lang natin kung yan po ay hinihila ng aura ng gold. Kapag itinas po natin yan, ramdam po natin, hihintay po natin, at dapat hindi po natin siya pagagalawin. Kusa po siyang gagalaw at makiramdam po tayo malwan yung kanyang pagbaling. So dapat pag tinaas mo po yan, tamang taas, at doon agad siya. So kapag natuto po kayo dyan sa paggamit o paghawak po ng mga anumang klaseng locator, maging nga improvised box o manual na triple antenna, single antenna, ay katulad din po ng pagpapagalaw yan ng mga battery operated, na kapag yan ay tinaas mo at pinigilan mo, kinontra mo yung paggalaw ng EKS o anumang klaseng battery operated dyan. So ganun din po yan, may hirapan din pong magturo, lalo kapag hindi mo tutustusan. Kaya lahat po ng mga kati, lahat po ng locator na manual o maging battery operated, pakikiramdaman mo rin po yan, tutustusan yung pong pagpaling niya. So hindi po dapat yung kontrahin. Ito pa rin mga katis, mga kababayan, akin pong tatapatan. Yan. At sa pagkatapatan po yan, yan, ang magiging resulta po ng ating improvised box. Yan, pag tinapatan po yan, yan, ganyan lang po yung pang-ikot niya. At medyo mabigat po ito na konti, hindi po natin maiwasan yung pag-awig ng ating kamay. So kailangan po natin suportahan ng isa. Kaya para hindi po siya gumiwang-giwang. Ito pa rin mga katis, mga kababayan. Ito po yung improvised box na pinusuan po ng ating sa katis. Ayan. Wala po sa Maramahag, Bukidnon. Ayan. Ganyan po yung pag-ikot niya mga katis. Ayan. Maluwang po yung pag-ikot niya. Magaan. Lalo na po yung kapag natapatan natin yung aura ng gold. So mga kababayan, mga katis, ang aura meter po ito ay napakahalaga. At ginagamit na po ito kapag nasa ilalim na po tayo o hanggang sa lumalim na po ng lumalim. Ito na pong aura meter ang siyang panghuli sa aura ng gold na kailangan po yan ay magamit natin. At lalo na kapag hindi po natin na-estimate yung lalim at hinukay na po natin hinukay, wala tayong idea na ganun kalalim yung ating hinukay. So bawat talab po ng pala, isang talab ng pala hanggang dalawang talab ng pala, ginagamit na po itong aura meter. So dyan po yung napakahalaga na po diyang aura meter na ito. So ito pa rin mga katis, mga kababayan, ito pong aura meter ay pwede rin pong makapagturo ng volume ng tubig, maging kung ano po yung ibinala. So pag binalahan mo rin po siya ng papel na pera 1,000, 1,000 din po yung kanyang inulukit. So ganyan siya mga katis, at nandun po yung ating target na kapag ito po ay hindi natin alam at tumapat po tayo o nakaganyan po yan, ang ating pindulong po ay dun pupunta agad hanggang sa yan po ay lumakas na lumakas. Yan, ganyan po yan. Ito po yung ating aura meter na dun po siya nagbabaling, dun po tumutumba yung ating pindulong.
So kapag tinapatan po natin dyan, yan, ganyan po yung resulta niya mga katids. Ang ganyan po ay bumaba na lang bumaba. Yan. Ibig sabihin niya mga katids, natatapatan na po natin yung aura ng gold. Na kung saan po yan sumisingaw. Yan. Ito po yan. At ito, pag tinapatan ko po itong gold, magiging resulta po ng ating aura meter kapag tumapat po siya. So yan po ay hindi po yan umi-stop, nagka-counterclocks po yan. Pakaliwa po yung counterclockwise niya. Yan, ganyan niya mga katids. At kung yan po ay sa iba na paglukit po ng ating aura meter, naka-stop lang po yan, nakatindig lang po yan. Pero sa atin ay kailangan nagka-counterclockwise pa rin siya dahil natatapatan na po natin yung ating inilulukit. So mga kababayan, mga katids, sa paghanap pa rin po ng marker o ano pa man pong mga marker na ating makikita sa area. So sa mga nagtatanong po sa akin mga katids, mga kababayan na nagpapadikot, ako po ay bumabase sa mother code lamang dahil lahat po ng mga marker na makikita sa ibabaw ng lupa na nasa bato, yan po ay mayroong original at mayroong pong hindi original. Na yung pong hindi original, yun po yung inilalahok nila sa original na marker. So ang gagawin lang natin mga katids, base lang po tayo doon sa mother code. Dahil ang mother code, yan po yung isang bato na pinakamalaki sa lahat sa area, na yun po yung inyong pupuntahan lagi. At doon po tayo kukuha ng bearing, alignment, papunta po lagi doon sa tamang deposito o yung degrees na tinatawag. So ang mga hapon mga katids, kapag nagbaon sila, lagi silang may palatandaan na kapag doon ka nagbaon, hahanap sila lagi ng palatandaan na kapag bumalik po sila, yung palatandaan nilang yun po yung kanilang hahanapin. At madali na po sila doon magbibiring kung nasan po tapat yung binaon nila. So ganyan siya mga katids, mga kababayan. At magbase po kayo lagi doon sa mother code, isang bato na pinakamalaki sa lahat sa inyong area. At ganoon din po sa old tree o yan mga kawayan o flagpole, dyan kayo kukuha ng bearing, may tamang degrees po para dyan. So mga kababayan, mga katids, muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po sa magandang kalusugan. Ito po yung pinusuan ng ating sa katids mula po sa Davao City, at yun naman po ay mula sa Maramag, Bukidnon. So mga kababayan, mga katids, hanggang sa muli po, maraming salamat.